Makalipas ang ilang minuto ng pagpapatuloy ng biyahe, ay narating na ni Lino ang kakahuyan. Agad naman siyang sinalubong ng mga okami at sila na ang pumasan kay Rafael. "Lino, ano nangyari sa kanya?" tanong pa ni Kai. "Hindi ko alam, Kai, pero base sa itsura ng lugar na pinaglabanan, aakalain mong isang batalyong sundalo ang nagbarilan roon. Napakaraming nagkalat na basyo ng bala. Napakalaki rin ng mga butas sa lupa, sa puno at mga dingding ng gusali. Bantayan niyo lang muna siya. Mukhang malabo pa naman yan magising agad. Ipagpatuloy niyo rin ang pagbabantay rito sa kinaroroonan niyo, dahil baka may maligaw pa rito ng mga aswang. Akala ko nga yung mga nabanggit lang ang makakalaban natin ang natitira. Pero hindi pala, dahil ngayon lang, bago kami makarating rito, ay inambush kami sa daan. Isang antingero at isang babaeng aswang ang tumira sa amin. Mataas rin ang antas ng kakayahan ng antingerong iyon. Mabuti nga at hindi pang malakasan ang tigalpong ibinato niya sa amin ni Rafael noong tumatakbo pa ang scooter. Kung sagad iyon, ay siguradong nasawi na si Rafael. Okay, sige Lino, kami na ang bahala rito. Tama ka, marami pa ang nagkalat na kalaban. May pailan-ilan pa rin ng mga infected ang naliligaw rito. Mabuti nga at nakakalat pa rin ang mga tauhan ko rito. Kaya madali naming nakikita at napapatay. Sige Kai, aalis na ako. Babalik na ako sa Citadel. Naroon ang laban na naghihintay talaga sa akin. Okay Lino, mag-iingat ka sa laban mo. Good luck. Tumango si Lino at muli nang nagmaneho papabalik ng Citadel Building. Samantala, atin munang dalawin ang sitwasyon ni Kulas, kung saan makakaharap niya ang isang itim na babaylan na si Mercurius. Isang babaylan na kayang magnakaw o mangopya ng kakayahan ng kaharap niya. Dahan-dahan lang na naglalakad si Kulas patungo sa hilagang kanluran, kung saan naroon ang isang abandonadong warehouse. Ayon sa narinig niya sa malaking speaker, ay isang babaylan ang kanyang makakalaban na nagngangalang Mercurius. Ano kaya ang kapangyarihan ng taong yun? Mahinang bulong ni Kulas sa sarili habang naglalakad sa papadilim na kalangitan nang may nagsalita, pero sa isip niya lang iyon naririnig. "Huwag kang mag-alala. Pagkarating mo rito, malalaman mo rin. At bilang respeto sa isang babaylan, ay magpapakilala rin naman ako sa iyo ng maayos." Sabi naman ni Kulas, "Ayos ah, kaya mong makipag-usap gamit ang isip? Siguro dati ka nagtatrabaho sa munisipyo bilang telegram operator. Imbis na itatype mo siguro ang ipapadalang mensahe, ibinubulong mo na lang diretsyo sa utak ng receiver. Sira ulo ka, hindi ako ganun kababa para gamitin sa simpleng mga bagay ang kapangyarihan ko." "Oh, wag kang magalit. Tinatanong ko lang naman." Wika pa ni Kulas sa mahina na boses na pagsasalita, dahil sigurado naman siyang naririnig siya ng kausap. Makalipas ang 20 minutos na paglalakad, ay nakarating na si Kulas sa isang warehouse. Nakita niyang nakaupo lang sa harapan ng gusali ang isang lalaking siguro nasa mahigit 50 ang edad. "Ikaw na ba yung kausap mo kanina?" "Oo, ako nga. Ako si Mercurius, miyembro ng Black Triangle sa sekta ng mga babaylan. Maswerte ka dahil masasawi ka sa kamay ng isang magiting na babaylan." Sabi naman ni Kulas, "We, magigiting kayo? Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko na ang pangalan mo. Druid ka ng Indonesia eh. Kinakapatid mo, sina Simon at Septis. Iyon ba yung sinasabi mong magigiting na babaylan? Inilampaso nga lang ni Lino ang mga kasama mo." "Huwag mo akong minamaliit, probinsyanong babaylan! Hindi mo ako kilala." "Kung makaprobinsyano ka naman sa akin, no? Anong tingin mo rito sa Mindanao? Nasa gitna ng Metro Manila. Uy, nasa probinsya ka rin, kaya pareho lang tayong probinsyano. Makapagsalita kayo mga membro ng Black Triangle, no? Punong-puno ng yabang. Alam na namin ang teknik na yan. Magyayabang kayo. Para sa simula pa lang,
ay matakot na sa inyo ang kalaban. Pero sorry ka dahil sa pangkat ako ni Lino. For your information, sa ilang taong pakikibaka namin sa mga katulad nyo, wala pang nasasawi sa amin. At napakahaba ng listahan namin ng mga miyembro nyo na pinatay namin. Kaya tigilan mo ako sa kayabangan mo. At kung hindi mo rin alam, taga-Samar ako. Kumakain kami ng hilaw na atay ng tao kapag galit kami, kahit hindi kami mga aswang. Yan ang tatandaan mo. Kaya kung gusto mo akong takutin, lumaban ka, huwag kang dumaldal. Dahil walang nakakatakot sa mga sinasabi mo. Nakakaantok patuloy. Ah, ganun ba? Binabalaan lang naman kita. Para ikaw na ang kusang umatras. Para naman hindi masayang ang buhay mo sa labanang ito. Sabi naman ni Kulas. Di sorry ka rin. Hindi ko talaga sasayangin sa laban na ito ang buhay ko. Ang buhay mo patuloy ang bala kong sayangin rito. Kaya tumayo ka na dyan. Pang-aasar pa roon ni Kulas para agad mapikon at masira ang diskarte sa laban. Umiiling-iling si Mercurius at tumayo. Sabay naglakad papalapit kay Kulas. Naglabas iyon ng isang itak at nag-fighting stance. Wow! Nakakahiya tayo sa balak mong gawin na. Pareho tayong babaylan, tapos laban ng itak tuloy ang gagawin natin? Wika ni Kulas, sabay bato ng tigalpo sa unang antas. Tinamaan sa dibdib si Mercurius. Napaatras iyon pero hindi naman natumba. Pero ang ikinagulat ni Kulas dahil iyong enerhiyang tumama kay Mercurius na imbis maabsorb ng katawan para makapagbigay ng sakit ay tila doon napunta sa hawak noon na itak na itim. Tapos nagsimula iyong magliwanag. Muling kumumpas si Kulas ng tigalpo. Tinaasan niya ng antas. Nasa ikalawang antas na iyon ng kanyang poder. Tumalsik pa paatras ang lalaki pero muli ring tumayo at tumatawa. Inulit muli ni Kulas ng 4 na beses. Pero habang tumatagal ay mas lalong tumitibay ang katawan ng pagkakatindig ni Mercurius. Imposible! Paano mo yan nagawa? Tanong ni Kulas. Bibigyan kita ng partida at sasabihin ko sa iyo ang sikreto ko. Tutal, papatayin na rin naman kita pagkatapos natin rito. Ang kapangyarihan ko ay manghigop ng kapangyarihan ng aking kalaban. Kaya kong gayahin ang kahit anong kapangyarihan at atake na meron ka. At pwede rin ako umatake gamit ang paraan na alam ko. Sa tuwing magbabato ka ng tigalpo o sator, ay mahihigop iyon ng espadang ito at magagamit ko ang lakas papabalik sa iyo. Kaya walang silbi ang mga atake mo dahil magbumuka lang itong pagbibigay ng karagdagang kapangyarihan para sa akin. At kung sakaling magdesisyon ka na huwag gumamit ng tigalpo at makipagtagaan na lang ng itak o makipagsuntukan na lang sa akin, ay ganun din ang mangyayari. Bawat dampi o dikit mo sa akin ay may makukuha akong kapangyarihan galing sa iyo. Ano? Ayos na yun ha? Alam mo na ang tungkol sa akin. Ganun ba? Okay, sige. Sabihin na lang natin na lahat ng sinabi mo ay narinig ko. Pero hindi ibig sabihin ay naniniwala na ako. Maaaring paraan mo lang din yan para takutin ako uli. Wika ni Kulas, sabay atake kay Mercurius. Naisip niya na kahit pa sabihing totoo ang mga nabanggit ni Mercurius, kung mapupuruhan niya naman iyon ng pagtaga o pagsaksak sa katawan, siguro naman ay magagawa niya pa rin iyong matalo. Pagkasugod ni Kulas ay kalkulado ang mga galaw niya. Taga sa kaliwa, taga sa kanan. Pagkasalag noon ng lalaki, ay agad niyang sinipa sa sikmura na nagpatalsik roon. Pero kahit tumalsik na, ay hindi pa rin siya nagpapahinga. Patuloy siyang umatake ng pagtaga. Tinalunan niya iyon sabay saksak sa katawan habang nakahiga pa sa lupa. Pero nakagulong iyon sabay baliktad ng posisyon at sinipa siya sa sikmura habang nakahiga. Kaya siya naman ang tumalsik sa malayo. Agad rin naman siyang bumangon. Pero pagkabalik niya ay nakatayo na si Mercurius.
Iyon na nga ang naunang sumugod gamit ang itak na hawak. Pero noong magdiinan sila ng itak, ay itinuro noon ang hintuturo sa kanya. Biglang nagliwanag ang dulo ng hintuturo at may lumabas na sator na tumama sa dibdib ni Kulas. Tumalsik siya at bumagsak sa lupa ng nakapatihaya. Nag-kick up si Kulas para makabangon at agad nag-fighting stance. Pagkasugod ng lalaki ay diretsyong tumalo ng mataas at mula sa itaas ay buong puwersa iyong tumaga pababa kay Kulas. Naisalag naman ni Kulas ang itak niya pero napaluhod siya sa bigat ng puwersa noon. Nakahawak na nga ang kaliwang kamay niya sa dulo ng kanyang itak. Mabuti na lang dahil hindi naman double blade ang itak ni Kulas kaya hindi siya masusugatan kahit nakahawak pa siya sa likurang bahagi noon. Pero noong sipain siya ni Mercurio sa dibdib, ay hindi niya na nagawa pang makasalag. Tumalsik siya at noong muling mapatingin sa kalaban, ay nakita niyang malapit na iyon. Kaya noong umilag siya ay huli na. Nasaksak na siya sa tagiliran. Itinuloy pa rin ni Kulas ang paglayo, tapos tinignan ang kanyang sugat. Maiksi lang iyon. Kaso lang, naging kulay itim ang laman at may umuusok na itim rin. Napatagilid siya sa sakit at sa kirot noon. Napangiti naman si Mercurius at ipinakita ang hawak na itak na biglang nagliwanag ng matingkad na pula ang dugo ni Kulas na naroon. Tapos naging usok ang dugo at nagliwanag naman ang mismong itak. Ano? Naniniwala ka na? Nakita mo naman, nasisipsip ng itak na ito ang iniriya mo. Maging ang dugo mo ay magiging karagdagang lakas ko. Biglang kinabahan si Kulas dahil napansin niya ang panlalabo ng kanyang paningin. Ano? Nahihilo ka na no? Buo namin, baka gusto mo. Kontrahilo yun, di ba? Wika ni Mercurius na nagsisimula ng ikot-ikutan si Kulas. Napapapikit na si Kulas sa kanyang nararamdamang panghihina. Nagsimulang umatake si Mercurius, lalapit at tataga sabay atras at muling iikot, kaya dumagdag pa iyon sa hilo ni Kulas. Nagsimulang magwasiwas ng hawak na itak si Kulas, pero palaging huli na. Wala na si Mercurius sa direksyong inaatake niya. Naisip niyang baka kailangan niya ng kaunting pahinga, kaya sinimulan niyang tumakbo papalayo at magpalipat-lipat ng cover sa mga puno. Nilingon niya si Mercurius at nakitang nakasunod iyon sa kanya habang tumatawa na nangungutya. Ikinumpas ni Kulas ang kanyang kamay paturo sa mga bato para ibato sa lalaki gamit ang telekinesis. Pero gumalaw lang ang mga bato kaunti at hindi naman umangat. Anong problema, probinsyanong babaylan? Lobat na ba ang powers mo? Baka nakalimutan mo lang na mag-charge. Pangungutya pa ni Mercurius. Gamit ang hawak na itak, ay itinuro iyon pa itaas sa langit. Tapos naglabasan ang guhit ng kuryente doon mismo sa itak na para bang napapalibutan ito ng electric charge. Sabay itinuro kay Kulas. Para iyong lubid na nakapulupot kay Kulas at nakakonekta pa rin sa itak. Ikinumpas iyon ng lalaki papunta sa harapan ng warehouse na kanilang inalisan. Nagawang iangat si Kulas sa ere at inilipat sa harapan ng gusali. Nilapitan ni Mercurio si Kulas sabay sabing, Kanina, ang yabang-yabang mo. Panay pa ang patawa mo. Corny naman. Eto, kumain ka muna ng kamao. Kanina pa ako nagigigil sa iyo eh. Wika noon at itinarak muna ang itak sa lupa. Sa kabinayo ng sunod-sunod na suntok si Kulas sa mukha habang hawak sa kwelyo ng damit. Bawat bagsak ng kamao sa mukha ni Kulas ay tila may nadudurog na buto dahil sa bigat ng kamao noon at may kasama pang maliliit na guhit ng kuryente. Matapos ang pagsuntok gamit ang kanang kamay,
Ipinalit naman ang kaliwa hanggang sa mapagod. Hindi na halos madrawing ang pagmumukha ni Kulas sa dami ng pasa, sugat at bahid ng dugo. Hinihingal na napahinto si Mercurius. Matatag ka rin pala kahit papaano. Akalain mo buhay ka pa? Samantala, hindi pangkaraniwang suntok ang mga ginamit ko sa iyo. Kargado iyon ng kuryente at kapangyarihan ko. Pero hayaan mo, ayos na naman sa akin kung hindi ka mamatay. Hindi naman kasi ako bayolenteng tao. Kailangan ko lang naman manalo at makuha lahat ng kapangyarihan na meron ka para mas marami akong magamit kapag hinarap ko na iyong si Lino. Balita ko, hindi yun basta-basta nagpapatalo. Teka, dyan ka lang. Huwag kang aalis ha. Iinom lang ako ng tubig. Wika ni Mercurius at lumapit sa gusali kung saan naroon ang isang bayong na pagmamay-ari niya. Uminom iyon mula sa lalagyan ng maliit na galon. Habang abala si Mercurius ay palihim na kinagat ni Kulas ang kanyang palad hanggang sa mapunit ang balat at dumugo. Ginawa niya iyon sa magkabilang kamay at inilapat sa lupa para tumaga sa lupa ang dugo niya. Saka siya nagdasal. Inang kalikasan, kung ito na ang magiging katapusan ko, ay malugod ko naman itong tatanggapin. Bahala ka na sa pamilya ko ha. Pero bago iyon, gusto ko munang ibalik sa inyo lahat ng kakayahan at kapangyarihan na pinahiram mo sa akin para hindi makuha ng taong kaharap ko ngayon. Ayokong gamitin niya sa masama ang kapangyarihan ko. Kaya kunin mo na itong lahat sa akin. Mahinang bulong ni Kulas, sabay usal lang maiksing orasyon. Iyong maliit na sugat sa kanyang magkabilang kamay ay naglabas ng maraming dugo na may kasamang matingkad na kulay dilaw na parang likidong hangin at inabsorb ng lupa. Napasigaw naman si Mercurius nang makita iyon. Hindi! Huwag mo ako tatakasan! Dali-dali noong ibinagsak ang hawak na galon at tumakbo papalapit kay Kulas. Inupuan noon si Kulas sa dibdib at inilapat ang dalawang kamay sa magkabilang sentido saka pumikit. Kasabay noon ay ang mahabang palahaw ni Kulas na ubod ng lakas dahil sa sakit ng paghigop ng huling bahagi ng kanyang lakas at kapangyarihan. Tapos nawalan na siya ng malay. Hindi! Hindi ito maaari! Bakit mo ibinigay sa lupa ang kapangyarihan mo? Ako ang may karapatang umangkin noon dahil ako ang tumalo sa'yo! Madaya ka! Tinakasan mo ako! Sigaw ni Mercurius habang nakatingin sa mga kamay niya na may kaunting kuryenteng gumuguhit. Hindi ito pwede! Kulang na kulang ito para talunin si Lino! Dumapa siya sa lupa at pinagpupukpok ang lupa sa tabi ni Kulas. Ibalik niyo sa kanya ang lakas niya! Ako ang dapat kumuha noon! Hindi kayo! Tila nababaliw niyang sigaw na punong-puno ng pagkadismaya. Samantala, naroon na sa di kalayuan sa Citadel Building sina Micaela, Rosalia at Venus. Sabi ni Rosalia, anong gagawin natin? Sabi naman ni Micaela, wait ka lang sis, sigurado akong naghahanda na rin ang mga aswang na ipapadala nila sa atin. Ganito ang gagawin natin. Sino sa atin ang mabilis tumakbo? Sabi naman ni Venus, ako, medyo malakas ako sa cardio, kaya hindi ko uurungan ang takbuhan. Pero teka, bakit ako tatakbo? Kailangan natin ng pain, hahabulin ng mga aswang. Ako naman ay asintado bumaril kahit tumatakbo. Ikaw Rosalia? Sa sniper rifle ako asintado eh. Di sige, pumwesto ka roon. Kapag nagpakita na ang mga aswang na makakalaban natin, ay tatakbo kami ni Venus papunta sa direksyon mo. Kaya abangan mo ang paglapit namin. Tapos umasinta ka kaagad ng isang aswang. Ako naman ang babaril habang tumatakbo para mahati-hati ang puwersa nila. Siguradong isa sa kanila ang susunod sa'yo, Venus. Banatan mo kaagad kapag kayo na lang. Ako naman ang bahala sa matitira rito. Rosalia, maghanda ka na rin ng maiksing baril. Baka
hindi sumapat ang isa o dalawang tama sa kanila. Kakailanganin natin ng maiksing baril, tapos itak para sa manu-manong laban. Sabi naman ni Rosalia, "Oh, hawakan niyo ito." "Ha? Ano yan?" "Eh di isang di panghaba na tali na may hook ang dulo. Kapag humarap na tayo sa manu-manong laban, ay ikabit natin ito sa isa't isa para kung sakaling isa sa atin ang saklutin, ay madadamay ang isa pa. Kaya hindi tayo matatangay. Mabigat para sa isang aswang ang dalawang taong tatangayin niya. Ginagawa namin iyon ni Nalino kapag lumalaban kami sa mga aswang na lumilipad para walang madadagit pa itaas." "Okay, sige, tama yun. Magandang ideya." Wika pa ni Micaela at tinanggap na ang iniaabot sa kanya ni Rosalia. Ilang saglit pa ay may mga paghagikik na silang naririnig mula sa itaas. Agad sumenya si Micaela kay Rosalia na tumakbo na patungo sa pwesto niya. Noong saktong nakikita na nila ang tatlong lumilipad na mga mandurugo, ay halos magkakasabay na nagtaas ng mahabang baril sina Micaela at Venus. Sabay banat ng pagpapaputo. Hindi matatawaran ang pagiging asintado ng dalawa pagdating sa baril, kaya natamaan rin ang mga aswang na iyon at nagkabutas-butas ang pakpak. Pero agad nagsiliko ang dalawa. Naiwan ang isa na papunta sa kanila ang bulusok. Tila gagamitin ang puwersa ng pagbulusok upang banggain sila. Agad nagkarga ng isang red smoke grenade si Micaela sa kanyang launcher at agad pinasabog sa harap noong papabulusok na aswang. Sabay takbo nila ni Venus ng magkahiwalay na direksyon. Kaya naman wala nang makita ang aswang na iyon at tuloy-tuloy ang bulusok hanggang sa bumangga sa puno. Nakasuot ng protective eye goggles ang dalawa, kaya hindi sila apektado noong mahapdi sa mata na uso. Nakita nilang bali-bali ang pakpak noong isang aswang at nakahandusay sa isang puno. Hinagisan pa yun ni Venus ng granada, kaya napatili ang aswang at walang nagawa para makatakas. Agad naputol ang masakit sa tenga na tili noon. Nilapitan naman iyon ni Micaela at tinarakan ng jungle knife sa ulo at inikot-ikot pa para masigurong patay na nga talaga iyon. Humiyaw naman ng pagkalakas-lakas ang dalawang mandurugo na paikot-ikot sa itaas hanggang sa isang tunog ng sniper's rifle ang umalingaw-ngaw. Tila eroplanong papabulusok sa lupa ang isa. Tinamaan pala iyon sa may puno ng pakpak, kaya hindi na maikampay ng maayos. Nakita naman ng ikalawang aswang si Rosalia, kaya sinugod siya noon. Sabi naman ni Micaela, "Venus, sugurin mo iyong papabulusok. Ako ang sasalubong sa isang ito. Rosalia, tumakbo ka na papunta sa direksyon ko." "Copy that, Micaela." Sagot naman ni Rosalia at binitawan na ang sniper's rifle para makatakbo siya ng mabilis. Todo hiyaw ang aswang sa itaas, kaya kahit hindi nila nakikita gawa ng pagdilim ng paligid, ay alam pa rin nila kung nasaan ito banda. Nagsimulang magpaputok si Micaela paturo sa itaas, pero mabilis nagmaneuver ang aswang. Parang ibon iyon na panay ang ikot habang papabulusok, kaya hindi ito tinatamaan ng bala. Binabaan nito ang lipad, kaya abot na iyon ng range ng liwanag ng mga ilaw sa poste. Papasugod iyon kay Micaela, pero bago pa sila magtagpo, ay biglang nawala dahil lumiko sa isang gusali. Nagulat na lang si Micaela noong marinig ang tili sa likuran niya, kaya agad siyang nayakap noon habang patuloy ang pagkampay ng mga pakpak. Nanlaban naman si Micaela at panay ang saksak ng punyal sa balikat noon, pero hindi napupuruhan dahil nasasalag. Kahit na may bumabao na saksak, hindi naman lahat. Patuloy sa pagdulas ang mga paa ni Micaela habang pumapagaspas pa rin pasugod ang aswang. At noong mapangiti iyon, ay doon na siya kinabahan. Ibig sabihin, balak na siyang ilipad pa itaas. Mas lalo siyang mahihirapan na makapanlaban
kung nasa itaas na sila. Hindi nga siya nagkamali ng hula. Sumayad ang mga paa ng aswang sa lupa at pumadyak pa itaas, kasabay ng pagpagaspas ng malapad nitong pakpak. Pero naramdaman rin ni Micaela na may hook na kumalawit sa belt niya sa likuran, kaya napangiti siya dahil ibig sabihin, isa sa mga kasama niya ang kumabit. Nagulat rin ang aswang noong makalipad ito ng halos kalahating metro lang at muling nahila pa ibaba. Noong tignan niya si Micaela ay may nakayakap sa likuran noon at nakalusot ang baril sa may kilikili banda. Saka pinaputok ng sunod-sunod. Napahiyaw ang aswang nang matamaan ng sunod-sunod na bala sa mukha. Binitawan niya si Micaela dahil wala na ring silbi kahit pilitin niya pang lumipad dahil dalawa na nga iyon na magkadikit. Mabigat na ilipad. Pumadyak pa itaas ang aswang upang mag-recover muna mula sa tama ng mga bala. Lalo at bumunot na rin ang baril niya si Micaela. Kaya dalawa na sila ni Rosalia na bumabaril doon. Tara muna sa baging iyon, si Venus lang mag-isa roon. Mabilis na tumakbo ang dalawa at nakita nilang inililipad na rin sana ng aswang si Venus pero hindi naman maituloy dahil bali na ang isang pakpak sa punong bahagi. Kaya ginagamit na lang ang kabilang pakpak para gawing armas na pangwasiwas. Venus, ayos ka lang? Tanong ni Micaela. Oo, ayos lang ako. Pero madaya ang isang ito. Panay ang hampas ng pakpak kaya hindi ako makalapit. Sabi naman ni Rosalia. Nasa likod na natin ang isa, papalapit na. Sabi naman ni Micaela. Pagkasabi ko ng dapa, ay dapa agad ha. Ready? Dapa! Pagkasabi lang noon ni Micaela, ay magkasabay na dumapa ang tatlo. Kaya lumampas sa kanila ang aswang na iyon at doon napasubsob sa kasama niya. Kaya pareho silang natumba. Noong makatayo naman ang tatlo, ay pinaulanan nila ng bala ang dalawang aswang na mandaragit. Noong maubusan ng bala, ay magkakasabay rin silang lumapit habang hawak ang jungle knife at pinagsasaksak ng paulit-ulit ang dalawang aswang hanggang sa tuluyan na nila iyong magapi. Hindi pa nakontento si Rosalia. Kumuha siya ng granada at inilagay sa bunganga ng dalawang aswang. Kaya naman, biglang napatakbo papalayo sina Venus at Micaela sa nakitang ginawa ni Rosalia. Naroon lang kasi sila sa harapan noon at maaapektuhan pa ng pagsabog kung hindi sila makakalayo agad. Langya to, walang pasabi sa gagawin. Reklamo pa ni Micaela. Pasensya na, nanggigil ako eh. Sagot naman ni Rosalia at napaupo sa may gilid ng puno. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 295. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.